Le-laserin ka ba sa mata? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ina-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang isa pang klase ng laser treatment sa mata, ang laser iridotomy. Tara, let's discuss. Ang laser iridotomy o LI o mas tama sa tawag na laser peripheral iridotomy ay isang procedure sa mata na kung saan gumagamit ng laser para butasin ang iris. Ang goal nito ay mabigyan ng alternatibong daanan ang aqueous humor or yung tubig sa loob ng mata mula sa posterior chamber na kung saan ito ay ginagawa papunta sa anterior chamber or harap na parte ng mata. Ginagawa ito para maiwasan or magamot yung tinatawag na angle closure glaucoma, lalo na yung nagdudulot ng pupillary block. Para mas maintindihan natin, kailangan muna natin maintindihan yung pagdaloy or kung paano dumadaloy ang aqueous humor sa loob ng ating mga mata at kung ano ang nangyayari kapag nagkaroon ng angle closure. Sa normal na mata, ang aqueous humor ay pinoproduce or ginagawa sa ciliary body na nasa posterior chamber ng ating mga mata. Mula doon ay kailangan niyang mapunta sa harap ng mata sa pamamagitan ng pupils or yung butas sa loob ng mata. So mula posterior chamber kung saan ito ginagawa ay dadaloy ito sa may pupil para mapunta sa anterior chamber at magde-drain doon sa trabecular meshwork na matatagpuan sa angle ng iris. Sa ilang pasyente na kung saan makitid yung angles o di kaya makapal yung lente ay nagkakaroon ng resistance sa pagdaloy ng aqueous humor at nagkakaroon ng pahirap na pag-drain nito. Dahil dito ay hindi nakakalabas ng maayos ang aqueous humor at naiipon ito sa loob ng mata na nagkokos ng pagtaas ng pressure sa loob nito. At ang matagalang pagtaas ng pressure sa loob ng mata ay pwedeng mag-cause ng pagkasira ng optic nerve or yung tinatawag na glaucoma. Ang glaucoma ay isang sakit sa mata na kung saan nga nagkakaroon ng pagkasira ng optic nerve dahil sa pagtaas ng pressure sa loob ng mata na pwedeng mag-cause ng permanenteng pagkabulag. Meron na akong video about sa glaucoma na pwede nyo nang panoorin para sa mas detalyadong discussion about sa sakit na ito. So dito naman pumapasok ang laser iridotomy. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na butas sa peripheral iris ay nagkakaroon ng alternatibong daanan ang aqueous humor papunta sa anterior chamber. Hindi na nito kailangan dumaan doon sa pupil lalo na kung ito ay barado. So direkta na mula sa ciliary body pupunta yung aqueous humor sa peripheral angle kagad ng anterior chamber. Kaya nag-i-equalize na yung pressure sa magkabilang side ng iris. Sa maraming kaso ay sapat na ito para hindi na magkaroon ng optic nerve damage at para maiwasan yung permanenteng pagkabulag. Isa sa mga pinakakaraniwang indikasyon ng laser iridotomy ay sa mga pasyenteng may primary angle closure na suspect. Ito yung mga pasyente na pag in-examine mo gamit ang gonioscopy ay makikita na makitid ang kanilang mga angles. Pero wala ka pang makikitang pagtaas ng pressure o di kaya mga pagbabago tulad ng synechia at lalong-lalo nang wala pang optic nerve damage. Kahit wala pang simptomas, ginagamit ang laser iridotomy bilang prophylactic treatment para maiwasan yung biglaang pagkaroon ng atake ng angle closure glaucoma. Mas maigi kasi na maagapan ito bago pa ito umatake at maging emergency. Bukod sa prophylactic treatment bago pa magkaroon ng posibleng glaucoma, ang indikasyon pa ng laser iridotomy ay para naman sa mga meron ng acute angle closure glaucoma. Ito ay isang tunay na ophthalmic emergency at kailangan ay magawan kagad ng paraan.
Ang mga pasyenteng ito ay kadalasan bigla na lang makakaramdam ng biglang pagsakit ng mata, pati pagsakit ng ulo, minsan nasusuka or pwedeng masuka, paglabo ng paningin, pamumula ng mata, at pwedeng makakita ng mga halos or pagkasilaw ng paningin. Pero sa acute stage or yung pagka-atake pa lamang ay hindi kagad ito nile-laser. Dahil kailangan mo nang i-manage na pababain yung intraocular pressure na mataas sa pamamagitan ng gamot muna. Kapag napababa na ang pressure at luminaw na ang cornea, ay pwede itong i-laser para maiwasan yung mga posibleng atake sa susunod. Meron ding mga secondary causes ang pupillary block or pagkabara ng pupils na pwedeng gamitan ng laser iridotomy. Isang halimbawa ay yung mga pasyenteng may phacomorphic glaucoma. Ang phacomorphic glaucoma ay yung pagkapal ng lens na nasa likod ng pupils na magkokos ng pagbara dito. At kapag nabarahan ang pupils ay wala nang lalabasan ang aqueous humor, kaya makakatulong ang laser iridotomy para gumawa ng panibagong butas na pwedeng daanan nito. Pero hindi sapat ang laser iridotomy. Kailangan pa ring tanggalin yung kumapal na lente na nakaharang dun sa pupils para maibsan yung mabilis na pagtaas ng pressure sa mata. Bago isagawa ang laser iridotomy ay kailangan na examine ng maayos ang inyong mga mata. At kasama dito yung tinatawag na gonioscopy na nabanggit ko na kanina. Ang gonioscopy ang pinaka-importanteng eksaminasyon dahil dito natin makikita kung gaano kakitid ang angles ng ating mga mata. Importante rin na ma-explain sa pasyente kung ano at para saan ang procedure at kung ano ang mga risks na pwedeng mangyari. Sa araw ng procedure ay may gamot na ipapatak sa inyo para i-constrict yung pupil or mahila yung iris mula sa angles nito. Nang sa ganon ay hindi nagka-crowd yung iris doon at mas madali na itong butasin gamit ang laser. Ang butas na ginagawa sa iris gamit ang laser ay kadalasan ginagawa sa superior or taas na parte nito. Para kahit papano ay natatakpan ito ng ating mga eyelids para maiwasan yung mga komplikasyon tulad ng pagkasilaw or kahit anong visual disturbances. Sa procedure ay nakaupo lamang at ilalagay lang yung baba sa harap ng makina. Tapos ay may ilalagay na pampamanhid sa inyong mga mata dahil may ididikit na lens sa loob nito para mas madaling ma-laser ang loob ng mata. Unti-unting binabaril ng laser ang iris hanggang sa gumawa ito ng butas dito. Karaniwan, ilang minuto lang naman ang tinatagal nito at dapat hindi ito masakit. After ng procedure ay may mga binibigay na gamot para kahit papano maiwasan ang posibleng pamamaga na magawa ng procedure. At sa follow-up ay kailangan ma-check ang pressure, kung bukas ba yung butas na ginawa, at kung bumuka na ba yung mga angles sa gonioscopy. Bagamat madalas ay ligtas naman ito, ay syempre meron pa rin itong mga pwedeng mangyaring risks at complications. Pwedeng magkaroon ng pag-spike ng pressure after ng procedure, pwedeng magkaroon ng pamamaga sa harap ng mata, pwedeng magkaroon ng pagdurugo sa harap ng mata, at iba pa. Ang long-term complications naman ay bihira, pero pwede pa ring sumara ulit ang iridotomy, kaya mahalaga ang tamang follow-up. Napakahalagang linawin natin ang mga common misconceptions about sa laser iridotomy. Kailangan niyong malaman na hindi ito pampalinaw ng paningin. Ito ay isang paraan para maiwasan yung permanenteng damage dulot ng pagtaas ng pressure sa loob ng mata. Kailangan nyo ring malaman na hindi laging nakokontrol ng laser iridotomy ang pagtaas ng pressure sa loob ng mata. Minsan, kapag ito ay nag-fail, ay kailangan pa ring operahan sa loob ng mata para mas magkaroon ng pagbaba ng pressure nito. Again, iba ang pag-laser, iba ang operasyon. Marami rin na natatakot na baka masunog or mabulag ang mata ng mga pasyente. Pero kailangan nyo malaman na ang laser iridotomy ay isang controlled at targeted na procedure sa mata. At isa ito sa mga options para maiwasan ang mabilis na pagkabulag dulot ng glaucoma. Hindi rin ito
gamot or magpapawala ng glaucoma. Dahil ang glaucoma ay isang irreversible at progressive na sakit na kahit ma-laser, magamutan, or maoperahan ay pwedeng magtuloy-tuloy pa rin hanggat mataas ang pressure sa loob ng mata. Kung baga, ang laser ay isa lamang option para kahit papano ay mapababa ang pressure nito sa tamang pressure para hindi magtuloy-tuloy ang pagkasira ng optic nerve. Kaya sometimes, tulad ng nasabi ko kanina, kahit na laser na, ay pwedeng mangailangan pa rin ng maintenance na medication or gamot na pamatak at pwede ring magkaroon pa ng additional operation para sa mata. Sa pangmatagalang management, ang mga pasyenteng nag-laser iridotomy ay kailangan pa rin ng tamang follow-up para ito ay namomonitor. Inuulit ang mga eksaminasyon sa mata tulad ng gonioscopy para ma-check ang angles, ang tonometry para ma-check ang pressure sa mata, at pwede ring silipin kung kaano naka-damage ang optic nerve sa likod. Sa kabuuan, ang laser iridotomy ay isang napakahalagang procedure para sa pagkontrol ng angle closure. Ang pangunahing layunin nito ay para maiwasan ang pupillary block at maiwasan ang pagtaas ng pressure. Kapag ginawa sa tamang pasyente at tamang panahon, ito ay isang sight-saving na procedure. Gayunpaman, dapat itong ituring na ito ay isang bahagi lamang ng mas malawak na management para sa glaucoma. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung para saan ang laser iridotomy. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.